Dumating na rin ang araw na pinakahihintay namin, ang makauwi sa probinsya sa Catanduanes. Alas 4 ng madaling araw, gising na kami para maghanda. Pagtapos ng isang oras na preparasyon, umalis na kami. Dito kami manggagaling sa bayan ng Cainta, Rizal. Kaya Antipolo yung pinakamadaling way para sa amin. As per Google Maps, 10 oras daw yung magiging biyahe kung walang pahinga. Pero dahil wala naman tayong hinahabol na oras, di naman natin kailangan magmadali. Ang importante, ligtas tayong makarating sa destinasyon. Maaga pa kaya medyo madilim, pero kita na rin yung papasikat ng araw. At dito na nga kami, inabutan ng umaga sa Baras, Rizal. Isa-isa na rin naming nadaanan yung bayan ng Tanay, Pililya, na kung saan matatagpuan yung windmill. Dito lang din namin nalaman na hindi pala to along the road. Medyo malayo pa yung babiyahihin namin, kaya di na kami pumunta doon sa mismong spot. Nag-picture lang kami dito saglit. Pagtapos niyan, biyahe na ulit. May nadaanan kaming gasolinahan dito, kaya nagpagas muna kami. Unang gastos, full tank na worth 200 pesos. Pagtapos niyan, bumiyahe na kami ulit. Wala na rin kaming nadaanan na stoplight dito na nangangahulugan lang na malayo na tayo sa syudad. Sobrang nalibang kami sa biyahe dahil dire-diretso lang. Di na rin namin napansin na palabas na pala kami ng Pagbilao, Quezon. At malapit na rin to sa Bitukang Manok. Ito yung kagandahan pag hindi ka sanay o hindi mo kabisado yung lugar na madadaanan mo dahil mamamalayan mo na lang. Andun ka na pala sa spot na gusto mong makita o mapuntahan. Iba talaga sa pakiramdam pag ganito yung nagiging tagpo. Yung tipong magugulat ka na lang, andun ka na pala. Dito na rin kami nagpahinga ng saglit habang pinagmamasdan yung napaka-solid na tanawin dito sa Bitukang Manok ng Atimonan, Quezon Province. At syempre, di rin pwede mawala yung pagkuha ng mga litrato na isa sa mga pamamaraan natin kung paano i-treasure yung mga lugar na ating napupuntahan. Wala pa sa kalahati yung binyahe namin. Kaya pagtapos namin magpahinga, biyahe na ulit kami. At eto yung mga nadaanan namin. We go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up. We go all the way and face that shit another day. Konting kaalaman lang, pagpasok mo ng Atimonan, Quezon Province, may mga madadaanan kang release ng trend dito. Kaya much better na Waze ang gamitin mo. Kasi si Waze, ini-inform ka kung may madadaanan kang release na kung saan pwede kang lumipad pag hindi mo mapansin. Pagdating dito sa Gumaca, may nadaanan kaming bypass road dito na sobrang laking tulong dahil napadali yung biyahe namin. At eto yung nadaanan namin na kung saan wala kaming masyadong nakasabay. Nagpagas na kami ulit dito sa Petron, pangalawang full tank for 200 pesos ulit. Nagpatuloy na kami sa biyahe. Pagdating dito sa Calawag, nakaramdam na kami ng gutom dahil nasa 6 na oras na kami bumabiyahe. Kaya kumain muna kami. Di nagtagal, biyahe na naman. May nadaanan na nga kaming release ng trend dito na delikado kung di mo mapansin. Dito na nga kami sa gateway papuntang Bicol. May mga naabutan kami rito ang motorista na huminto saglit para magpicture. Umalis na rin kami kaagad pagkakuha ng konting litrato. Ito yung daan papuntang Bicol na kung saan pwede mong madaanan yung ibang bayan ng Quezon Province. Nag-decide kami na dito dumaan sa Daet. Ngunit nung nandito na kami, nalaman namin na madedelay yung biyahe at halos 1.5 oras yung masasayang. Kaya nag-decide kami ulit na bumalik na lang at baybayin yung mga bayan ng Quezon Province. Una naming nadaanan dito, itong bayan ng Tagkawayan, at meron kaming nadaanan na medyo malalang aksidente rito, Banggaan. At eto naman yung isa na walan daw ng preno. Sana okay lang sila. Pagkalagpas namin sa lugar na may na-aksidente, bigla kaming inabutan ng ulan, kaya sumilong muna kami nang medyo tumila na. Dahan-dahan kaming bumiyahe dahil basa ang daan at binaybay ang di kagandahan na daan dito dahil sa ongoing pa yung mga construction. Pagdating dito sa Ragay, malalang lubak naman yung sumalubong sa amin. Nagdahan-dahan kami rito kasi mahirap na dapat mata sa bola lang palagi kasi kung magkataon, ito pa yung magiging dahilan ng pagkasira ng mags nyo. Huminto muna kami dito sa gasolinahan para umihi at nagpagas na rin para walang sayang sa paghinto. 150 pesos pala yung kinarga ko dyan. Nakaka 650 pesos na tayo sa gasolina. Pero ang kagandahan niyan, dito na kami sa Naga, sa Kamsur. Medyo malapit na. Dito, na-enjoy na namin yung biyahe nang biglang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya huminto muna kami para sumilong at para magmerienda na rin ng konti. Mag-iisang oras na kami rito, ngunit hindi pa rin tumitila yung ulan. Kaya gumawa na kami ng paraan para makaalis na nang hindi nababasa yung mga sapatos namin. Buti na lang may plastic dito sa aming nahintuan. Umalis na kami at pinagpatuloy ang biyahe hanggang sa unti-unti nang nagpapakita sa amin itong Bulkan Mayon na nangangahulugan lamang na malapit na tayo sa destinasyon.
6 na ng hapon nang nakarating kami rito sa Tabaco. Di rin na iyang magpakita sa amin yung Vulcan Mayon na talaga namang napaka-breathtaking na tingnan at pagmasdan. Di namin sinayang yung pagkakataon na to. Di kami pumayag na wala kaming picture dito. Sa mga oras na to, wala nang biyahe ang barko patawid ng Catanduanes. Kaya wala kaming choice. Dito kami magpapalipas ng gabi. May nahanap na rin kaming pwedeng matuluyan dito. 300 for 12 hours nila. Merong electric fan, syempre CR. Yung higaan. Kinabukasan, nag-prepare na kami papunta sa port bago tumawid ng dagat. Dating dito, ang daming sasakyan na nakapila. Kaya naghintay muna kami mabigyan ng slot bago bumayad. Pumunta na rin kami rito sa Coast Guard para kumuha nitong papel na kailangan sa biyahe. Nang nakumpleto na namin yung iba pang kailangan sa biyahe, pumasok na kami at dito na kami naghintay. 490 pala yung bayad sa motor at meron pang binayaran na 65 pesos para sa service. Daw yun. 950 pesos lahat yung binayaran namin. Kasama na dyan yung para sa 2 tao na PWD. Wala na rin kaming binayaran na 30 pesos para sa terminal fee dahil PWD kami. Matapos ang paghihintay, naipasok na rin yung motor natin sa barko para hanapan ang tamang pwesto. Bumiyahe na kami. 3 oras naman yung hihintayin namin bago makatawid sa isla. Malapit nang dumaong yung barko kaya bumaba na kami. At halos matapos ang isang araw na biyahe, finally, nandito na rin kami sa islang Catanduanes. Makakauwi na rin sa aking lupang sinilangan. You leave this world beyond, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Sobrang ganda ng Catanduanes. Ganun pa man, napipilitan tayong iwan to dahil sa oportunidad at sa pangarap na sana mas gumaan ang buhay. Mahaba-haba yung binyahe namin. Salamat sa taas para sa paggabay at ligtas kaming nakarating dito sa nag-iisang isla ng Catanduanes.